Breaking news, mga kababayan. Speaker Martin Romualdez, nagsalita na po sa kanyang pagbibitiw. Nako po, eto na ang balita na hindi binabalita ng ilan. Kaya tayo po ang magpapasabog. Eto na po ang breaking news. Mga minamahal kong kasamahan sa malaking kapulungan, mahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. I stand before you today with utmost humility and with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me. That trust has been the source of my strength in every day of service. When I assumed this responsibility, I made a solemn commitment that the House of Representatives would be the people's house. Isang kongresong bukas, tapat, at tunay na naglilingkod. Yet leadership also demands that we confront the trials of the President. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. My colleagues, carry forward the work of this institution with unity and resolve. To the Filipino people, never lose faith in democracy, for it remains capable of self-correction and renewal. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it, a humble servant, ready to serve wherever duty may call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Madamo nga salamat, ayong nga tanan. Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan. Mabuhay ang Pilipinas.
Session suspended. Ayan, mga kababayan, ano masasabi nyo? Si Kiko Barsaga nag-abstain sa pagboto kay Rep. Boji D. Aba, mga kababayan. So, ano masasabi nyo dito sa pagre-resign niya? Masabi ng mga comment, mabuti naman at dapat may managot. Yun lang. At tingin nyo, mga kababayan, porke nag-resign na, ganun-ganun na lang. Tuloy ang laban sa korupsyon, madami pa dyan nagtatago lang. Madami pa ang kawatan dyan pero isa ka sa pinaka. Sana ganyan ginawa ni Conejo sa Senado, kusang bumaba. Kahit mag-resign ka pa, tuloy pa rin ang EDSA 3. Yan sinasabi natin, mga kababayan. Tamba, salamat sa pagre-resign. Ano pong masasabi nyo po, mga kababayan? Porke ba nag-resign na ito, tapos ng laban? Naku po. Ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo, pag nag-resign ito, wala nang rally? Tama lang na mag-resign ka, wag mo na hintayin na palayasin ka dyan ng taong bayan. Naku po. Go to jail. Naku po. Mag-resign ka pero kailangan ka makulong. Kakaunti lang ang pumapalakpak. Yung mga korap siguro. Magnanakaw. Grabe, mga kababayan. Tinablan din, jet plane pa more. Ayan, mga kababayan, ang nangyayari. Ano pong masasabi nyo dito? Mukhang si Kiko Barsaga, tignan nga natin, ito yung kumakalaban kay Speaker Martin. Ano sinasabi niya? Check nga natin, mga kababayan, kung anong sinasabi ni Kiko Barsaga. Ito yung pinaka vocal na kalaban niya, yung batang congressman na talagang nakikipaglaban, mga kababayan, sa korap. Ito po ang sinabi ni Kiko Barsaga. Ito po. Mga kababayan, pakinggan nyo po ito. In behalf of the people of Surigao del Norte, District 2, my vote is for Speaker Faustino D. Baronda From the Lone District of Iloilo City, my vote is for Faustino Boji D. III. Barsaga I abstain. Ano ibig na sabihin, mga kababayan? Basko. Ano ibig sabihin? Abstain. This representation from the 1st District of Agusan del Sur, Binoto, no? I cast my vote to Representative Faustino Boji D. III. Bautista Cloday wala. Kasi nga, mga kababayan, hinala po nila, kaalyado po ito ni Martin Romualdez, kaya hindi rin tiwala si Kiko Barsaga dito. Mauulit at mauulit lang daw yung korupsyon. Ito po, pinagtawanan si Miao. Joke itong Barsaga, nandyan pala ang balo na Barsaga. Sarsuela na botohan, pinalitan lang ang puppet din. Nako po, mga kababayan. Ang daming bakla sa house. Sinto-sinto talaga Ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Mukhang itong pumalit kay
kay Martin Romualdez, sabi po nila, isang ano din daw to, bataan ni Marcos, bataan ni Martin. Naku po. Ano sinasabi dito? Eto po si Kiko. I-check po natin kung ano yung sinasabi ni Kiko Barsaga dito. Bakit nag-abstain siya, mga kababayan? Mukhang hindi siya bumoto, no? Eto po si Kiko. I-check po natin kung ano yung ano dito, yung issue dito. Eto po. Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na plano niyang kunin ang liderato ng Kamara mula kay House Speaker Martin Romualdez. Ito ay matapos siyang tanungin tungkol sa mga ulat na nangangalap umano siya ng boto para maging leader ng Kamara. Dagdag pa ng batang mambabatas, nakausap na niya ang halos lahat na plenaryo tungkol sa plano niyang pumalit na House Speaker. So my side of the story is what he said was mostly correct, but the offering of deputy speakers is incorrect. What I said was that if elected speaker, I will build a house where every political group and every political belief will have a deputy speaker to represent them, instead of the deputy speaker system that we have now, where all the deputy speakers are close and connected to the House Speaker Martin Romualdez. And if elected speaker, one of the pro-administration will be a deputy speaker to represent the needs and the interests of the administration. Well, we're getting there. Just wait and see. Maybe 1 or 2. Ayan mga kababayan, yun nga lang, si Boji D yung kinuha na speaker. Kasi si Barsaga, ewan ko lang mga kababayan medyo makulit din kasi ito. Sa opinion ko makulit din kasi itong si dapat seryoso ka bilang mambabatas. Bilang nasa kongreso ka, kung ganyan lang, okay yung ginagawa mo, pero para ka kasing joker Yun ang sinasabi ng go, 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 sa bayan. Basta hindi corrupt, okay lang. Sa mga hindi nakakakilala sa kanyang research, kayo sa sinto-sinto na yan, may saltik talaga yan. Ako po. 1 vote for me. People saying he's crazy, well, he's just telling the truth. Totoo naman Nagsasabi lang ng totoo ito mga kababayan. Dream on boy. Galing parang walang saltik, parang may isip. Kaya pala parang aso tahol ng tahol. Naghahangad pala ng posisyon. So yan ang mga kaganapan mga kababayan. Bumaba na po itong si Martin Romualdez. So napatalsik na. Sinasabi naman ni Kiko, wala rin yan. Itutuloy lang din yung gagawing korupsyon dyan. Bata ni Martin yan, sabi Ito po, check natin. Bukod dito, wala rin anyang katotohanan ng pahayag ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na he is not well. Dagdag pa ng kongresista na hindi siya maglalabas ng medical record sa gitna ng pagkwestiyon sa kanyang mental health, ngunit kung ipag-uutos ito ng korte ay handa siyang magsumite nito. So itong si Kiko Barsaga, pinaparatangan po na baliw. Yan po yung mga eksena mga kababayan. Pag hindi ka pabor sa administrasyon at sa kanilang ginagawa, you are not flock together mga kababayan. Babanatan ka. Yayariin ka. Gaya ni Marcoleta, nung nasa Congress pa siya, tinira si Marcoleta. Hindi binigyan ng budget, tinanggalan ng committee. Dahil nga syempre, ayaw niyang pumayag na mahawakan siya sa leg. Ito naman si Kiko Barsaga, sinisiraan siya ngayon na may saltik. So ano sa tingin niyo mga kababayan? Mag-comment po kayo. Anong masasabi niyo dito sa mga eksenang ito? Talagang malupit ang mga labanan. Sa tingin niyo, porque nag-resign si Martin wala nang sana may maimbestigahan dito. Diba mga kababayan?
O ito po, si ano po, yung mga kaganapan talagang mainit Kanina pa ito, mga Barsaga says he's getting numbers to House Speaker. Galing Ano sabi ba ni Kiko Barsaga, mga kababayan? Yung farewell, niya, yung statement niya, Kiko Barsaga. Check nga natin, mga kababayan. Dito, sinabihan niya si Kiko Barsaga na sinabihan ni Kiko Barsaga itong si Martin na enjoy the retirement day. Ang kulit din kasi nito, mga kababayan, si Kiko Barsaga, Ito po siya. Itinangging meron siyang medical condition, handang magbigay. Sinisiraan po si Kiko Barsaga. Na porke ganito, ganyan, sinisiraan siya na may saltik, na may medical condition. Di ba, mga kababayan? Basta hindi ka pabor sa kanila, yayaring. Kiko Barsaga, who wanted to replace Romualdez, abstain from voting for new speaker. Yan po mga balita. So, ito po si Kiko Barsaga, mga kabayan. Check po natin. Ito si Kiko. Embrace the check lang po natin para malaman nyo po yung mga kaganapan. Bakit? Anong bang ginagawa ni Kiko Barsaga dito? Ba't siya pinag-iinitan ngayon ng Kongreso? Kasi hindi siya pabor sa nangyayari. Hindi, sabi lang ng guard doon na a private meeting, nag-sorry siya sa akin. Sabi niya hindi makakapasok. Hindi, sabi lang ng guard doon na a private meeting, nag-sorry siya sa akin. Sabi niya hindi makakapasok. Hindi ako makakapasok sa office ni Romualdez. And I said, that's fine, you're just doing your job. It's okay, but just please tell Martin Romualdez that. Pakisabi lang kay Martin Romualdez na nabaltaan kung gusto niya akong kausapin last week, and I'm open to having a private conversation with him. And I like to congratulate him on his graduation from House Speakership. Hindi ko pa nakakausap, but I'd like to talk to him. Pamali mo, baka ako yung incoming speaker. Umaasa pa rin kayo? Well, there's always hope. Ano bang expected mangyari mamaya sa plenary? Plenary, well, we have no expectations. But if ever they elect another speaker that is... Kasi posible yung magiging bagong speaker ngayon ay yung pro-admin si Boji D. Deputy Speaker siya ni Romualdez. Ang feeling ko, pag siya yung naging speaker, mauulit yung issue na to next year kasi parehas lang sila ni Romualdez. Both under Marcos, walang mangyayari dito. We'll go to the same problems if we elect the same people. Ayan, mga kababayan. So, ibig sabihin, itong si Boji D, ayaw din ni Kiko Barsaga. Mauulit lang din daw yung problema. Same. Kasi nga, kung yung ugat, yun yung sanga. Yun ang sinasabi. Kapareho lang daw. Naku po, mga kababayan. Media is enabling this KSP newbie to continue his one-on-one comedy act of the expense of his constituents. Naku po, may something basta DDS. Ano yun? Parang isip bata, ambisyoso kang tao ka. Barsaga, may tililing. Ang lakas ng loob. Ayan, mga kababayan, pagka hindi ka pro-admin, babanatan ka rin ng mga basher dito. So, para sa akin, si Kiko Barsaga, ayos ito. Lumalaban po talaga sa katwiran. Yun lang, sinisira nila si Kiko na may saltik, may sayad, may mental health condition. Yun po ang ibinabanat sa kanya kasi nga, binabanatan niya si Martin, binabanatan niyo itong admin na ito na talagang itong pumalit din kay Martin, walay din. Yung sinasabi dito. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa mga banat po ni Kiko Barsaga at itong pagre-resign ni Martin Romualdez? Mawawala na ba ang korupsyon? Pag siya wala na? Comment nyo po. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.